Sa totoo lang, kung meron sagot na medyo nakakainis, yun po yung sagot na pag-aaralan natin yan. Sa pananaw kasi ng marami, yan ang sagot na medyo dekahon at wala naman talagang laman. Pero nung tanungin ang Pangulo kung babalik ang Pilipinas sa ilalim ng International Criminal Court, ay yan mismo ang sagot? Aba, headline yan. Ang sabi kasi ng Pangulo, should we return under the fold of the ICC? That is again under study. Dagdag pa ng Pangulo, titignan nila ngayon lahat ng mga options ng gobyerno sa bagay na yan. Bakit po ito malaman? Dahil unang-una ang kanyang predecessor, si Pangulong Rodrigo Duterte, ang nagpatiwalag sa Pilipinas sa ICC noong March 2019. Yan ay matapos i-anunsyo ng ICC ang investigasyon laban kay Pangulong Duterte para sa charge na crimes against humanity. Pangalawa, si Pangulong Marcos ay tumakbo sa ilalim po ng Unity Coalition kasama si Sara Duterte, ang anak ng dating Pangulo. At pangatlo, noong Agosto 2022 lamang, malinaw ang bitaw ni Pangulong Marcos. Wala po siyang balak ibalik ang Pilipinas sa jurisdiksyon ng ICC o papasukin ng mga investigador ng ICC dito sa Pilipinas. Kaya't ang tanong ngayon ng marami, bakit biglang sinabi ng Pangulong Marcos na pinag-aaralan nila ang pagbabalik sa ilalim ng ICC? Nagkamali kaya ang Pangulo o nagkamali tayo ng pandinig? Pero may pahabol ang Pangulo na lalong nagpalito sa marami. Ang sabi ng Pangulo, hindi pa rin tama na banyaga ang magdidikta kung sino ang aarestuin o ikukulong. Kung sakali kasi, isang sintomas lamang ito ng nagbabagong mga alyansa sa ating politika. Sa Kongreso nito lamang nakarang linggo, biglang pinag-uusapan ng posibilidad na payagan ng ICC na pumasok sa ating bansa, bagay na halos imposible dati. Balikan lamang po natin ang mga pangyayari at ang mga pwedeng mangyari. December 2000, pumirma ang Pilipinas sa Rome Statute, ang tratado na bumubuo sa International Criminal Court. Agosto 2011, niratipika ng Senado ng Pilipinas ang Rome Statute. Matapos po nito, ang Pilipinas ay napasa ilalim na po ng jurisdiksyon ng International Criminal Court. Marso 2018 naman, formal na sinabihan ng Pilipinas ang ICC na aatras na ito sa Rome Statute. Ayon po sa Article 127 ng Rome Statute, maaaring mag-withdraw ang isang bansa matapos magbigay ng written notice sa Secretary General ng United Nations. Ang withdrawal na ito ay magiging formal matapos ng isang taon. Ayon din sa Article 127, ang mga nasimulan ng investigasyon ay hindi ititigil dahil lamang sa withdrawal ng isang bansa. Ano pa man, ang tanong ngayon, kung sakali lang na gustong bumalik ng Pilipinas sa ICC, paano ito gagawin? Ang problema, wala pong probisyon sa Rome Statute kung paano bumalik sa jurisdiksyon ng ICC ang bansang dati nang tumiwalag. Ayon kay Attorney Gilbert Andres ng Center for International Law, ang ibig sabihin po nito ay kailangan ulitin ng Pilipinas ang pag-acquire ng membership sa ilalim ng Rome Statute. Ibig pong sabihin, kailangan na namang ratipikahin ng kasalukuyang Senado ang Rome Statute kung sakaling ito ay pipirmahan at i-endorso ng Pangulong Marcos sa Senado. Posible bang mangyari ito? Yan po ang hindi ngayon malinaw. Pero ang sabi nga ni Atty. Andres, sa politika, mabilis naman magbago ang ihip ng hangin. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.